Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, mga kapatid, ang gabing ito ay tinuturi nating isa sa mga pinakadakilang gabi sa ating pananampalataya. Ika nga ng mga talaan ng pagdiriwang, matapos ang gabi ng muling pagkabuhay ni Jesus, ang susunod na gabi na kung saan espesyal sa ating mga Katoliko ay ang gabi ng kanyang kapanganakan. Bakit nga ba espesyal? Dahil katulad ng ating mga gawain sa araw na ito, naging abala tayo, pero lahat ng iyan ay may malalim na dahilan. Alam nating lahat na ngayon ay kapanganakan ni Jesus. Kaya bilang kapanganakan, ginagawa nating espesyal ang pagdiriwang. Isipin nyo, matapos ang banal na misang ito, uuwi tayo sa ating mga tahanan. Ipagdiriwang natin ang Noche Buena. Sabi nga ng mga Kastila, desde la misa hasta la misa. Ano ibig sabihin? Mula sa banal na pagdiriwang ng misa hanggang sa hapag ng mesa. Ganun ang pagdiriwang na meron tayo sa gabing ito. At dahil espesyal nga ang gabing ito, ang simbahan nagtakda ng 4 na uri ng pagdiriwang para sa kapanganakan ni Jesus. Bakit 4, Father? Ang unang uri ng pagdiriwang ay tinatawag na pagmimisa sa bisperas. Kanina yon na mga misa. Mula ika-6 ng gabi hanggang ika-9 ng gabi, tinatawag na pagmimisa sa bisperas. Matapos ang ika-9 ng gabi, papasok ang ikalawang uri ng pagdiriwang, ang pagmimisa sa hating gabi. Yan ay mula ika-9 ng gabi hanggang mamaya ng hating gabi. Ang ikatlong uri ng misa ay magsisimula mula hating gabi hanggang sa ika-6 ng umaga. Ang tawag noon ay pagmimisa sa bukang liwayway. At ang kahuli-hulihan, ang ika-4 na uri ng misa, ay ang pagmimisa sa araw mismo ng Pasko. Sa 4 na pagdiriwang na ito, sa 4 na uri ng misang ito, iba-iba ang mga panalangin. Iba-iba rin ang tinatawag na mga pagbasa, maging ang salaysay ng Ebanghelyo. At yan ang bibigyan nating daan pagnilayan ng mga pagkakaibang ito na merong ibinibigay na iisang aral at hamon. Sa misa ng bisperas, ang ipinahayag na salaysay ng Ebanghelyo ay mula kay San Mateo, kung saan doon isinalaysay ang saling lahi ni Jesus hanggang sa kaganapan ng kanyang kapanganakan. Ngayong misa ng hating gabi, ang napakinggan nating Ebanghelyo ay ang pagbabalita na ng anghel sa mga pastol na kung saan sinabi nila, sa gabing ito, isinilang ang inyong tagapagligtas. Ito'y buhat sa salaysay ni San Lucas. Mamaya sa ikatlong misa ng bukang liwayway, doon naman mapapakinggan ang maikling salaysay matapos tinanggap ng mga anghel ang balita o tinanggap ng mga pastol ang balita mula sa anghel. Tinuloy nila ang kanilang paglalakbay patungo sa Bethlehem at kanilang ang natagpuan
ang isang sanggol na kapapanganak lamang at dinala ng mga pastol na ito ang balita ng anghel tungkol sa kapanganakan ng sanggol. Ang ikaapat na ebanghelyo ang siyang mapapakinggan natin sa lahat ng misa bukas ng Pasko. Ito ang salaysay naman ni San Juan na naiiba sa lahat dahil ang binigay ni San Juan ay ang pagpapakilala na ang Kristo, na ang manunubos na si Jesus, ang siyang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Apat na ebanghelyo, iba-iba ang nilalaman. Bakit? Dahil kung tutuusin mga kapatid, ito ang layunin ng apat na salaysay. Tayo pa rin ay minumulat sa ating nang pinagnilayang mga tema sa loob ng 9 na araw. Napulot nating aral ay ang aral na pinagpala. Bawat isang letra sa salitang pinagpala nagkaroon ng saysay mula sa mga pagbasang ating napakinggan. Pero hindi natin napagnilayan at naitanong, bakit tayo pinagpala? Dahil ba natapos natin ang 9 na araw? Dahil ba tayo ay nandito? Posible. Pero sa araw na ito, ang binibigay sa atin ay 3 dahilan bakit tayo pinagpala. Una, pinagpala tayo dahil pinarating sa atin ang mabuting balita. Kung paano ang mabuting balitang ito, tinanggap ng mga pastol, tinanggap ng banal na pamilya, ngayon tinatanggap natin ang mabuting balita na sa araw na ito na ating ginugunita ang kapanganakan ni Jesus, para bang tayo'y naroroon sa unang gabi na ang mismong Panginoong Jesucristo ay isinilang. Kaya nga, maganda na unawain ang tema ng pagpaparating. Bakit kamo? Dahil sa kasalukuyang panahon, kayo mismo makapagsasabi, marami rin ang nagpaparating sa atin ng iba't ibang uri ng balita. Ang tanong ngayon, ang mga balita bang napaparating sa atin makabuluhan? Ang mga balita bang pinararating sa atin ay may saysay? O ang mga balitang ito ay sadyang kasinungalingan, kundi naman paninirang puri sa kapwa-tao? Ngayon minumula tayo. Ang tunay na pinagpala, tumatanggap ng mabuting balita. Nakasalaysay ngayon sa atin kung tayo ay tatanggap ng balitang ito na mabuti o hindi. Nakadepende rin sa atin kung tatanggihan natin ang mga balitang walang saysay o hindi. Subalit ang maliwanag, unang aral, bakit ka pinagpala? Napakinggan mo ang magandang balita. Ikalawa na aral, matapos ng mabuting balita pinarating sa atin, ito ngayon ay ating tatanggapin. Ang proseso ng pagtanggap mangyayari lamang kung ating pinakikinggan. Kaya nga hindi ko alam kung sa gabing ito, matapos ang 9 na gabi, gising pa ba tayo? Gising pa ba tayo? Mahalaga kapag ang mabuting balita pinapahayag sa atin, pinararating sa atin, tayo naman na tumatanggap ay pinakikinggan ito ng maigi. Dahil sa pakikinig na iyan, doon lamang natin maiintindihan ano nga ba ang balita. May isang saglit lang na hindi natin pakinggan, baka maiba ang ating pagkaunawa. Kaya nga tungkulin rin ng mga pari, kapag ang salita ng Diyos
pinapahayag, pinaparating sa atin, yamang ating napakinggan, may tungkulin ang pari na yan ay ipaliwanag upang ating maunawaan. At mula sa pagkaunawa, makapulot tayo ng aral na panghahawakan at higit sa lahat, uuwi na dala ang baon ng aral na iyan. Ang pinakamalungkot sa isang maninimba at mananampalataya, yung nagsimba ka, pero pag uwi mo, wala kang napulot na aral. Bakit? Dalawang problema. Isa doon. Una, marahil habang pinapaliwanag ang salita ng Diyos, ang mabuting balita, natutulog ka. O ikalawa, ang may problema ay ang pare na hindi naghanda ng kanyang sasabihin at ipapaliwanag sa mga tao na naman nakinig sa kanya. Minsan, alam niyo po, hindi minsan, kundi maraming beses na natanong sa akin, Father, ni minsan di ka namin nadinig, nagbigay ng joke. Sabi ko, bakit? Anong gusto mo? Sana yung nakakatawa kami sa misa. Sabi ko, Brad, mali yata pinasok mo. Kung gusto mong tumawa, marami sa Quezon City, magbabayad ka. Pero dito, ang trabaho ko, ipaliwanag sa iyong salita ng Diyos. Kasi kapag hindi ko nagampanan iyon, ang magdurusay ang iyong kaluluwa. Ang misyon ng pare ay ilapit ka sa Diyos. Ang misyon ng pare, pukawin ang natutulog mong isipan upang sa gayon, may pagbabagong mangyayari sa atin. Sa pagbabagong iyon, masundan natin ang nais ng Diyos. Maganda nga ang pakiramdam mo sa misa, tawa ka ng tawa. Pero saan mapupunta ang iyong kaluluwa? Mga kapatid, tungkulin ng pari na ipaliwanag ang napakinggang mabuting balita. Kaya pinagpala ka kung nakakapulot ka ng aral sa salita ng Diyos sa mabuting balita na iyong natanggap. Ikatlong dahilan, bakit tayo pinagpala? Dahil matapos na pinarating sa atin ang mabuting balita, matapos natin itong pinakinggan at inunawa, may tungkulin tayo na ang mabuting balita ay ipahayag rin sa iba. Hindi maaari ng mabuting balita manaltili sa atin. Anumang mabuti na meron tayo ay may tungkulin tayong ipahayag ito sa kapwa. Yan mismo ang isa sa mga diwa ng Pasko. Bakit tayo nagbibigayan ng regalo? Bakit tayo nagpapalitan? Bakit tayo nag-share? Bakit tayo nagsasalo-salo? Dahil yan ay sa diwa ng pagbibigayan. Pero higit sa pagkain, higit sa regalo, araw-araw ay magiging Pasko kung marunong kang ipahayag ang mabuting balita na iyong natanggap. Tatlong aral ang binabahagi sa atin ngayong kapanganakan ni Jesus. Pinagpala ka dahil pinarating sa iyo ang mabuting balita. Pinagpala ka dahil pinakinggan mo ang mabuting balita. Ikatlo, pinagpala ka dahil sa ipinahayag mo ang mabuting balita. Naway mga kapatid, yamang napulot natin ang aral na ito sa pagdiriwang ng kapanganakan ni Jesucristo. Sikapin natin na maging instrumento ng katotohanan, maging instrumento ng tama at matuwid. Yamang sa panahon natin, ang hamon ay ang pagkakalat ng kasinungalingan. Tinatawag sa ating pananampalataya na ang diablo ay prinsipe ng kasinungalingan. Kapag tayo ay nakikiisa sa kanya sa pagpapalaganap ng kasinungalingan, hindi tayo pinagpala. Isa sa mga palatandaan ng pinagpala ay maging instrumento siya
ng pagpapalaganap ng mabuting balita. Iyan ang dahilan kung bakit pumarito si Jesus. Ipahayag ang mabuting balita, ang katotohanan at ang kabutihan. Naway mga kapatid, yamang tumanggap tayo ng mabuti, ng totoo, ibahagi natin sa iba upang sila makinabang rin sa kabutihang tinatamasa natin. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.